para sa akin kumbaga para mai-a-add yung kung babasehan natin yung Bible, kung ibabalik natin yung kung dun natin kukunin ibabalik natin yung pattern kung paano, para ma-resolve yung itong ganitong corruption. The problem kasi is, paano nila ipapasok yung halimbawa yung ganitong corruption sa death penalty. So, I think kung ako tatanungin, in my opinion, pwede kasi yan ipasok sa treason, which is a heinous crime. Kasi yung heinous crime lang naman yung may death penalty eh. Which is kasi, ang isang public office kasi, it's a public trust. So, kung yun, ibabalik nila yan, magiging, siguro para sa akin, magiging malaking deterrent siya. Tapos ang death penalty is yung katulad ng sinabi ni Brother Chris, stone to death. Kasi isipin ko yun nga yung usapan namin ni Brian habang nagda-drive siya pabalik. Sabi ko, nag-uusap kami kung pabor siya doon. Sabi ni Brian, pabor siya. Tapos sabi ko, tapos 'di ba, stone to death. 'Di ba nasabi mo, Brother Chris, nakatali pa nga kamay noon, 'di ba? Nakatali kamay niya. Tapos sabi ko kay Brian, imagine mo na lang, hindi lang bato ibabato sa'yo, yung brick talaga, yung brick yung ibabato sa'yo. Tapos pag tinamaan ka, 'di ba mahihimatay ka, 'di ba? Tapos kadalasan, hindi ka pa patay nun, paggising mo binabato ka pa rin. So sabi ko kay Brian, yung gano'ng sabi ko, tama si Brother Chris kasi kung yung injection lang, eh baka mamaya yung addict, papatulugin mo nakangiti pa yon habang habang tinuturukan mo ng ano, sabi ko kay Brian. So para sa akin kung ibabalik yan, sa tingin ko walang magko-corrupt eh. Or mababawasan, okay. Kasi hindi naman na mawawala yung corruption, pero magiging malaking deterrent siya. Kasi kung Sino bang hindi matatakot bro kung may death penalty? Actually yung tanong mo bro, tinanong ko na sa inyo sa GC. ayun nga, 'Di eh, ba? kaya nga brinotap ko, eh. 'Di ba yung kung ang tanungin natin si Chris. Kasi 'di ba Brother Chris, wala namang meron ba sa Bible na 'pag nagnakaw ka death penalty yung Yeah. wala 'di ba? So, yung proposal si Mark yung proposal ni Mark gano'n ano daw from congressman to mag-i-start sa congressman papuntang presidente kapag may bahid ng corruption, death penalty yung ano yung paparusahan. Mm. Ano sa tingin mo? Ako sa For me, I think if corruption yung pinag-uusapan natin, I don't think na in a moral society they are worthy of death. Okay? Kasi ang punishment ng Bible kapag nanakaw ka is that you have to bring to pay it back fourfold. Purpose, yes. Right? So ibig sabihin Right. nun, Purpose hindi ka meron pa 6 times. right. 6 times. So Right. I mean multiple times siya. So ibig sabihin multiple nung amount na ninakaw mo yung magiging kabayaran. Now, the reason why I think that's the valid valid punishment is because of the fact na sa sobrang, for example, ipagpalagay natin nangyari to ngayon, no, tapos naka-implement yung law of the Bible. Okay. Imagine ninyo kung gaano kalaki ang babayaran nitong mga ninayupak na to. Di ba? Pero So, question, pero sa palagay mo, maging realistic lang tayo. Naman tanong ni Na Marco. pag napatunayan, sa palagay niyo ba ibabalik nila? hindi, they are required sa Bible if the laws of the Bible are. And here's the thing, hindi po katulad, ang iniisip kasi natin is pag napatunayan. Hindi po yung sinasabi ni Mark na or yung sa situation ng Bible, kapag sinabing napatunayan, hindi po yung umaabot ng 10 years. usually, it's just like parang pinakita lang nila na ganito yung sweldo tinatanggap mo, tapos ganito kalaki yung pera mo, paano mo nagawa yan? Pag hindi mo napaliwanag yun, ibig sabihin, yung sobra nun, ninakaw mo. Minus times 4 or times 5 or times 6 kung ilan mang times, ganun kalaki yung ibabalik mong pera. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, what I mean is if we're going to apply the law of the Bible, and the question would be, and the thing would be, is that kung ganun kalaki yung kinurakot nila at ibabalik nila,
So imagine niyo kung gaano kalaki yung ibabalik nila sa gobyerno. And I don't think na kaya nilang pagtrabahuhan yun on their lifetime. Kasi yung perang ninakaw nila, imagine niyo, yung perang ninakaw nila, they can't even spend it on their lifetime. I mean, paano ka mag-spend ng 1 billion or 1 trillion pesos, 'di ba? Sa buong buhay mo. Ikaw, Mark, kasi ikaw yung pinakaano sa atin, 'di ba? Mag-spend mo ba 'yun hanggang sa mamatay ka? Yung Hindi. 1 trillion, Pero right? So, ibig ginawa sabihin, nung ano yun, ginawa nung sino yun? Ginawa nung yung Nepo yung baby. DE. Hindi, DE Oo. yung Department Ay, of Interior. yung sa Nag-money laundering siya. yung nagkasino siya. O nagkasino siya. Nag-money laundering siya. Well, probably they would. Pero what I'm saying is, imagine mo kung paano nila ibabalik yun, pagtatrabahuhan nila yun for the longest time. Right? So, ibig sabihin, I think that's already an enough punch. And here's the thing. Kasi kapag hindi nila nabayaran yung utang, kasama yung mga mag-anak nila, kasama yung asawa nila, right? And I think that's a just punishment kaysa dun sa bitayin lang sila. 'Di ba? Kasi pag binitay mo sila, pinatay mo sila, ang mangyayari kasi niyan, okay, and I'm explaining this in the sense of the Bible. Kapag binitay mo sila lang yung mamamatay eh. Pero hindi na sila yung nakinabang dun sa pera. Tama? Nakinabang din Bagay, yung oo. asawa nila, nakinabang din yung anak nila, nakinabang din yung and lahat yun damay kapag hindi nila nabayaran yung utang. So I think it's a just punishment na yes, I don't think na if they're corrupt politicians that they should be put to death. Okay? Kasi yung sinasabi kanina ni Mark, for me, kung sinabi mo kasing treason, binitray ang sa Bible, the treason is kapag for example, Traidor, oo. binenta mo yung Bansa. kunyari, binenta mo yung Pilipinas sa China. Oo. Yan, treason yun. Okay. Yeah. Pero yung ganito klase ng corruption na pera-pera ang usapan, I think the more applicable punishment is that they should return it fourfold. Times 4 or times 6 if possible, yung pera na ninakaw nila sa bahay.